Wala pong kasing saya ang nasa Panginoon. Wala pong meron kang peace of mind at meron tayong takot. Sabi ko nga anytime pwedeng kunin ng Panginoon yung ating buhay mamaya, bukas. Hindi po natin alam. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Luluwalhatian ka, papasalamanan ka, wala kang kalululan, dakila kang tapat sa aking paghihintay, aabot ng walang humpay, ang paburit pagsamba sa'yo, Panginoon. Mapagpalang gabi sa inyo lahat. Mapagpalang gabi po sa inyo Sa mga lahat. katatayan dito. Sige po. Glory to God. Kamusta ka naman po? Kamusta ang family? Kamusta po ang inyong work? Or kung ano pong pinagkakabalahan nyo? Kamusta po? Glory to God. Ang family ko po. Okay naman po ang family. At pinagkaabalahan ko po, Kuya Junel, ay ito na lang, magministeryo. Retired Wow. na po tayo. Retired na. Retired na. Ayan. Sa ministry po, ay nagpapatuloy po tayo at naglilingkod ngayon sa Panginoon. Lalo na Amen. po sa mga gawain sa church natin. Amen. Kuya Danny, Apo. kamusta ka naman po bilang asawa sa inyong may bahay na si Ate Nita? Yes, opo. Ako po ay Masunurin po ba? Masunurin ngayon, siyempre. Talagang masunurin. Sabi nga glory to God at may tatlo pong anak. Ako po ay panglima sa 6 na magkakapatid. Apat pong lalaki, 2 babae. So, katulad ni Kuya Junel, ako po ay masunurin. Hindi lang masunurin, tigasin pa. Sino po naglalab sa inyo? Ay, ako po. Ayo. Ako po. Ako po. Sige po. Walang kagatol-gatol Ako po No? Totoo naman yun Totoo yun. Kamusta naman kuya? Alam ko po, mentor na po si Kuya Danny. Kamusta naman po kayo bilang mentor? Pwede niyo po bang pakilala? Nandito po ba yung mga nandito mentees po ba yung ninyo? aking mga mentees na-mentor din ngayon? Ayan, Nandiyan ba nandiyan sila? po ba yung mga Nandiyan ba sila? naging mentee Parang ni si Kuya Tap. Danny? Pwede po bang tumayo at makilala po namin? Ayan, si Yun, Kuya mga- Maxi, si Kuya Joel, si Kuya Alan. Ayan, Wow. mga mentor na po Wow. sila ngayon. So, sila po ay mga naging mentee po ni Kuya Danny, kung hindi nyo po alam. So, si Kuya Danny po ang nagsito sa kanya, sa kanila. So, tsinaga po sila ni Kuya sa biyaya po ng Panginoon. Ano Glory po? to God. Paano naman po ba kayo nagsimula dito sa COG Men's Ministry dito po sa COG sila? Kuya Junel, nung time pong yun, meron po akong, nung po ako nagtatrabaho sa Maynila, meron po akong isang staff na laging nasabay sa akin, Kuya Junel. Siya po ay taga-Imus. Siya po yung front desk. Ngayon, pagka po siya sumasakay sa akin, ang akin pong tugtog sa sasakyan ay praise and worship. So sabi po niya sa akin, Sir Danny, Christian ka ba? So sabi ko, hindi. Gusto ko lang, Kuya Junel, itong mga kantang ganito. Ayoko po kasi nung kanta na medyo maingay ba sa ano. Gusto ko po talaga yung, lalo na yung kanta ni Don Moen. Yan. Pero hindi pa po kayo Christian noon. Hindi Ako pa ba? po, hindi pa Okay, po. okay. Sige, Kuya Danny, pag-usapan naman po natin ang inyong nakaraan. Ano po? Ay, So, bihira. ito ang hindi nila alam sa karamihan. Yes, opo. So, paano po ba yung buhay po ninyo bago po kayo nakakilala sa ating Panginoon? Ang buhay ko, Kuya Junel, noon, sabi ko nga nasa akin na po yung, sabi ko, ang trabaho ko naman, hindi trabaho Kuya Junel Kasi ang trabaho ko po parang pleasure. Kasi nga po, nasa under Japanese company po ako. Nagpunta po ako ng Japan.
And yung pong boss ko ay Japanese. So ako po yung kanilang Kuya Junel. Ako yung naging kanyang right hand. Ano po yung naging trabaho nyo dun sa boss po ninyo na hindi po naging, sa pagtingin po ng isang Kristiyano, hindi po kalugod-lugod sa Panginoon? Po May ito. power po ako noon, time na yon. At the same time, gabi-gabi nandun sa nagiinom. Yes, opo, Kuya Junel. Talaga naman. Meron po kami tinatawag noon na Tuesday Club and Friday Club. Yung pagdating ng Tuesday, wala po kaming gagawin kundi uminom. Pagkatapos pong uminom sa Japanese restaurant, pagkatapos po noon, dire-diretso na kami sa mga club naman dito sa Opo. Pilipinas dito po. So, Dito yun na sa po yung Makati. may mga babae pa Yes, kasama opo. dyan. Opo, opo. Okay. Sige. Wow. Kaya pala, Kuya Dani, nung mga panahon na yan, Opo. so, nag-enjoy po ba kayo ng mga panahon na po yun? Sa totoo po, nung pong naramdaman ko na po na medyo may pagtawag sa akin, hindi na po Kuya Junel. Nakita ko na unti-unti po na parang hindi ko na gusto yung aking trabaho kasi nakikita ko na talaga pong halos umiinom po ako araw-araw eh. Umuwi ako dito. Nakakalimutan ko na rin pong umuwi sa bahay nung time na yan. Kasi nga po ay libre bahay din ako sa condo sa Makati. Paano po kayo nakakilala sa ating Panginoon? Noong time pong yun, sinasabi ko nga po yung isang staff ko, binigyan po ako ng Kuya Junel yung trucks. Naalala niyo po ba yung pangalan niya? Opo, ang pangalan po niya Marnie. Marnie. Opo, Yan, yan. si Marnie. Yan pong trucks na yan, Kuya Junel. Yan po. Ewan ko po kung namin nakakaalala sa Naalala inyo. niyo pa po ba to yung parang trucks po flyers ito? na trucks, ano po? Opo. Okay. Ito po yung binigay sa inyo. Kung makikita po natin, Yes. naka-date po ng 2030. Na itabi niyo po. Papo. Yes, opo. Ano po yung sinabi sa inyo nung in-invite niya po ba kayo? Yes, o opo. inabot niya lang po yan? Noong pong time na yan, kasi sumasabay po Kuya Junel sa akin, and sabi niya sa akin, Sir Danny, Christian ka ba? Sabi ko, hindi. Kasi po, sabi ko, bakit? Kasi po yung mga pinapatugtog nyo, mga Christian song, opo. So, Sir Danny, ito, binigyan niya sa akin yan. And lagi niya akong binibigyan pagka siya Sumasabay sa inyo. Apo, binibigyan niya ako lagi. So, Sir Danny, pasyalan mo. So, sabi ko, naku, sabi ko, ba't itong tao ito lagi na lang akong pinapupunta. Hanggang sa pumunta po ako, niyaya ko po yung aking misis. So, pagpasok ko Kuya Junel, sabi ko, pumapasok pa lang ako Kuya Junel, tumatayo na yung balahibo ko. Nung time pong yon. Talaga pong tumatayo ang balahibo ko. Sabi ko, wow. Kasama Ito niyo po ka- si ate dito. Opo, niyaya ko yung misis ko. Sabi ko, wow, gusto ko talaga ito. Itong gusto ko. Po, nung time pong yun, nung nagpiprits po ay si Pastor Anthony. At kumakanta po noon yung kanyang misis. Si Sister Gigi. Apo. Alam mo Kuya Junel, that time, pagpasok ko po doon, araw ng Sunday, si Pastor Anthony po at saka si Sister Gigi. Siyempre, ang dami pong tao noon. Medyo late na nga po kami noon dahil nagpe-praise and worship na. So, alam niyo po, pagpasok ko Kuya Junel, dire-diretso ako. Dire-diretso po ako. Apo. Tapos, pagtigil ko, kumanan ako na nagkataong may dalawang open. Naupuan. Opo, dalawang open. Basta po kami pumasok doon, nagkataong may dalawang open. Sabi ko, wow, tuloy-tuloy po ako. So, ito na po yung nakarinig na kayo ng salita ng Panginoon. Opo, at talaga pong naano ko yung ni Pastor Anthony noong time na yan. Yan, wow. Ako po na-amaze doon po sa kwento niya dahil po sa itong trucks po, itong Opo. pliers or trucks na Pliers, binibigay natin. Binibigay nung nag-invite sa kanya, Yes, napakalayo naman po pala na mararating. Amen. Kung i-imagine po natin yung simpleng pag-abot, yung mga nagbibigay po sa atin ng trucks dyan every Sunday, yung mga tatay po na nagko-connect doon sa labas po ng ating pintuan, Yes, opo. yung mga grabe po pala yung kayang gawin ni Lord. Yes, opo. Isang trucks po na ito Opo. na ibinigay kay Kuya Danny, ang napuproduce po niya is nagbago po ang buhay ni Kuya Danny. Amen. Opo. May 3 po siyang menti. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin yung pinakamabigat na naging problema niyo po nung kayo po nakakilala na sa Panginoon? Opo, Kuya Junel, sabi nga talagang
pag lumalapit ka sa Panginoon, nandun nakatingin yung kaaway. Kasi ayaw na ayaw ng kaaway na tayo lumalapit. Nung pong time na yung Kuya Jonel, ay muntik na po kami magkahiwalay ng misis ko. Tinawagan ko po si Kuya Jerry. Sabi ko, Kuya Jerry, lumayas na po ako sa bahay namin. Dala ko na po lahat yung aking... Naglayas po Opo, kayo. opo. Okay, sige po. At dala na po yung aking mga damit, lihistro ng kotse, yun po, dala-dala ko na. At sabi ko, lumalapit ako sa Panginoon. Sabi ko, sige, kinakailangan mo nang umalis ako sa bahay. Kaya ganun po ang nangyari. And then, ini-open sa akin ni Kuya Jerry. Marami po kami pinag-usapan nung time na yun. Alam ko, magtatanghali na yun. Pero hindi po ako nakakaramdam ng gutom noon, Kuya Jonel. Isa lang po ang dito po sa mga katatayan, sabi ko nga po sa akin ni Kuya Jerry noong time na yun, alam mo, Bro Danny, marami ka ng, kumbaga, ang sabi niya sa akin, nandito ka na eh. Nagsisimula ka na eh. Sabi po niya sa akin na anong ganito eh. Bro Danny, sino ba ang gusto mong matuwa sa'yo? Dalawa lang naman ang pwedeng matuwa sa'yo eh. Sino ang gusto mong matuwa sa'yo? Yung si Satanas, si Lucifer, o ang Panginoon? Sabi ko, nag-isip po ako noon, sabi ko, oo nga, no, kung ako'y tutuloy, siguradong malulungkot ang Panginoon o may matutuwa. Sabi ko, hindi ako payag. So sabi ko sa kanya, Kuya Jerry, uuwi na po ako. Kaya umuwi po ako at nakita ko naman ang misis ko. Niyaya ko na siyang umuwi at yun po, glory to God. Wow. At hinalikan ko. Wow. Sige po. At Wow. yun po, doon po nagsimula ulit. Sino ba talaga ang nakakakilala sa ating guest na si Kuya Danny? Pagbalik ko ng Pilipinas, ako po yung nagulat. Kasi dumating to si Bro Danny na hindi ko inaasahan na talaga. Sabi niya, bro, nandito ka na pala. Sabi ko, oo, kararating ko lang. Tamang-tama, sabi niya, dahil imbitahan sana kita. Saan? Sabi ko. Ay, sabi niya sa church ba? Nagulat ako. Tamang-tama, sabi ko. Sinabi ko na rin sa kanya na, bro, naging Christian na rin ako sa labas, sabi ko, sa Korea, sabi ko. At sinabi niya na, bro, talagang ang Panginoon talaga ay napakabait dahil nung pinagdaanan natin noon, ngayon binago na tayo. Nakita ko po yung kabutihan niya na isinare niya sa akin yung dati niyang buhay. Ay, yung nakikita niyo naman po sa picture, yung napapaligiran siya ng mga gandang babae. Pero ngayon, ang pumapaligid sa kanya, yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos habang siya nagtuturo. Kung binago siya ng Panginoon, saka share niya sa akin, pinagbago rin ako ng Panginoon. Kung ano yung nagturo sa iyo, magiging ganon ka rin. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Kuya Danny. Kaya lahat po tayong mga tatay, huwag tayong magsawa na tayo magtsatsaga at tayo po'y maglilingkod sa ating Panginoon kahit anong problema natin sa buhay. Laban lang tayo ng laban kahit anong problema na dumating sa atin. Amen. Amen. Wala pong kasing bait ang Panginoon. Talaga pong inihingi ko po ng tawad sa Kanya at salamat po binigyan niyo ako ng pananampalataya at nakakilala ko po siya. Hindi po natin kayang magbago. Si Lord po ang makakapagbago sa atin. Kuya Danny, ano po yung realization po ninyo? Yung buhay niyo po dati, kumpara sa buhay niyo po na meron na po kayong Kristo sa buhay po ninyo? Wala pong kasing saya ang nasa Panginoon. Wala pong meron kang peace of mind at meron tayong takot. Sabi ko nga anytime pwedeng kunin ng Panginoon yung ating buhay mamaya, bukas. Hindi po natin alam. Kaya po hanggang may time pa po tayo mga katatayan, tayo po ay lumapit sa Panginoon, humingi po ng kapatawaran, isuko po natin. Wala pong kasing yung peace of mind na nadadama ko, yung pong nasa Panginoon ka, yung pong naglilingkod ka, yung pong lumalapit ka sa Kanya, wala pong priceless po ang aking naramdaman. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Mas masaya
napanood mo ang video na to at umabot ka hanggang dulo, inaaniyahan ka namin bro. Welcome na welcome ka dito tuwing Merkules, alas 5:30 ng hapon. Kita-kits tayo bro!